Sige, yung ko lang nakita yung start na yun ah. Grabe ka naman, Super Wa. 3 out of 3 dito ang Sword Assassin. Grabe, binubugbog nila ang Kari Esport, guys. Wow. Wow. Dragon Juke Charge with Hydra. Ibang klase ka, sir. Ang lupit. Ang laban ngayon ay Kari Esports versus Sword Assassin. Ito. Nasa lower bracket 2 pa lang sila. Ito. So, ang natitirang teams dito sa Puxias Cup ay Sky Esports, JSWFY. Ito yung laban natin ng 11 PM sa upper bracket. Mamaya. Zeus Esport versus Team Winter. Sa ibang araw to, sa isang araw ata. And then, ito, Kari Esports, Sword Assassin, Team Diablo, Team Winter Elite, Gorkarax, Krewe Esports, Assassin Crew, WFY Esports. Ito yung mga natitira dito sa tournament. 2, 4, 6, 8, 10, 12 teams ang natitira. Ang players dito ng Kari Esport ay si Kai, si Yueta, si Chien, si Skin, saka si Klaus, si Pinsan Klaus. Okay, nandito. And then sa Sword Assassin ay si UZP, si Super Hua, si Tropa 1, Tropa 2, and si Lucky Wen. Good luck, both teams. So, yung matatalo dito ay laglag na sa tournament. Kasi nasa lower bracket sila eh. Yung mga naghahanap kung nasan si Klaus. Eto, nandito si Klaus, nasa Kari Esports. Dito siya naglalaro ngayon. Eto yung kanyang pro team ngayon. Okay, first attacker dito from Kari Esport, si Skin. Meron siya ditong Super Bowler Smash. Good luck. Good luck. Super Bowler Smash. Okay. 2 rocket balloon sa mortar. Nagsiset up ata siya ng flame flinger. Eto na nga. And then, sa opposite side, yung kanyang Warden Walk dito. Si Warden ay naka-Angry Jelly. May fireball ka ba, sir? Wala. Equipment ni King ay Earthquake Boot Spiky Ball with Phoenix. Si Queen ay naka-Magic Mirror Action Figure with Sneezy. And then si Warden, Eternal Tomb Rage Gem with Angry Jelly. And then si RCA Rocket Spear, Electro Boots, and Spirit Fox. Okay. Uy, may isang furnace sa may bandang taas. After nung... Hindi, pupunta pa sa Bomb Hive yung Flame Flinger niya dito para bago siya matarget ng X-Bow. Okay, pupul nyo na si Warden dito kasama si Queen and eto na yung mga kanyang mga Super Bowler. Super Bowla. Uy! Early Overgrowth spell sa may Bomb Hive. And then si King nasa may 12... si RC ay nasa 12 o'clock. Maabot na ng X-Bow yung Flame Flinger niya. Si King ay kasama ng mga Super Bowlers kasi naka-Earthquake Boots and Spiky Ball siya. Perfect timing para sa RC dun sa may bandang taas. Oh. Pupunta sa gitna. Ay! May pumuntang Super Bowler sa taas. Teka lang, may naiiwan, sir. Iisang pirasong Super Bowlers yun nandito sa loob or nasa gitna. Okay, nag-activate na yung Rocket Spear ni RC dito. Nag-pop na rin siya ng Earthquake Boot Spiky Ball, Rage Spell, invested sa may bandang gitna, and then nag-pop na rin siya dito ng Eternal Tomb. Triple Yetis, yung laman ng kanyang Flame Flinger. Okay, natapos na yung Rocket Spear, meron pa siya ditong Invis Spell and Totem Spell, nag-pop na rin siya ng Magic Mirror Action Figure. Last Invi ginamit niya kay RC. Maganda yung value ng Queen dito sa may bandang ilalim. Kaya lang si RC dito nategi na, buhay pa yung Yetis dito, inagaw na naman yung healers. Ito yung problema, guys. Mas prayo ng healers palagi yung Yetis. Hindi ko alam kung bakit. Ito, tip sa inyo. Pag ang laman ng siege machine nyo, troop launcher, log launcher, battle blimp, or basta Yeti yung laman, matik, laging pumupunta yung healers sa Yeti. Laging ganun yan, guys. Lumipat yung healer. Kaya pag Yetis talaga yung laman ng clan castle nyo, yung siege, or nung siege machine. Uy, teka, may pag-asa pa to 23 seconds remaining. Boy pa kasi yung... Ay, may isang Yeti na lang. Hindi niya maaabot yung multi-IT. Sayang. Nice try. Akala ko kaya pa. Nice try lang para kay Skin. Laging lumilipat yung healer sa Yeti. Kaya yung iba, di ba, ang ginagamit ngayon sa Siege Machine ay Super Valkyrie and Super Yeti. Okay. First attacker dito si Tropa ng Sword Assassin at meron siyang Mass Electro Dragons with Dragon Juke. Okay, eto na. Nag-start siya ng Flame Flinger sa may left side. Ang daming spectator 15. Sa kabila. Uy, nabawasan. Lumipat sa kabila.
Okay, si RC dito naka-Rocket Spear, Seeking Shield. Si Dragon Juke ay naka-Fire Heart and Stun Blaster with Angry Jelly. Si Warden naka-Eternal Tomb, Healing Tomb with Sneezy. And si... ngayon ko na ulit nakita yung Dark Crown. Dark Crown and Dark Orb para naman sa kanyang Minion Prince. Okay, nag-start siya dito ng Quake Spell. And then Teka, hindi pa. Kukunin niya muna yung Wizard Tower bago siya mag-pop ng... Okay, yun nga. Rocket Spear, Seeking Shield. Nag-drop siya ng Skeleton Spell dito pang distract sa... pangharang sa Bomb Hive. Gusto niya atang kunin dito yung Defending Queen. Kaya lang, sinalo na lahat ng RC. Aray ko, sinalo na lahat ng RC din yung Bomb Hive. Yung bomba. Lava Hound and Furnace, yun naman ang clan castle dito ni Chen. And then, eto na yung kanyang mga Electro Dragon sa may bandang aas sa 12 o'clock. Eto na rin si Dragon Juke sa may right side. Nag-pop agad siya dito ng Eternal Tomb, Healing Tomb kay Warden. Si Dragon Juke, parang butiking lumilipad. Dragon Juke, butiking lumilipad. Another totem. Nakadalawang totem spells na siya dito sa Dragon Juke, Yung passive pala, yung passive ng Dragon Juke ay 50% yung bawas sa mga air traps. Kaya pala kahit tamaan siya ng mga Seeking Air Mines, ayun kahit tamaan siya ng mga Seeking Air Mines, ang hina nung bawas kasi nasa skill pala talaga ni Dragon Juke, 50% minus damage sa air traps. Okay. Tinamaan na, ayun. Eto, walang minus ang nito. Damage sa air trap. So, nag-activate na agad yung Phoenix dito ni MP. Meron pa siyang isang totem spell and free spell, 3 Electro Dragons pa yung kasama ng Warden dito. Monolith na lang yung pinaka-threat dito. Buhay pa yung Phoenix, Monolith lang yung threat dito. May chance to. Meron siyang totem spell and free spell. Matetegi na si Warden dito. Teka lang, bakit? Okay. Nice free spell, perfect tile. Pero feeling ko masyadong maaga yon. Tignan natin. 3 Electro Dragons to, kaya lang monolith kasi to. Monolith na lang matitira, wasak. Wasak, sakto lang pala. May Seeking Air Mines pa. Mabubugahan ba? Mabubugahan, guys. Wasak. Grabe ka naman, sir. Beautiful start para sa Sword Assassin dito. 3-star. Hindi nakadepensa ang Kari Esport. Hindi nakadepensa yung base ni Chen. Nice hit. Pwede ako maglaro pwede ako sumali dito sa mga international tournament. Kaya lang, puro balagbag lang ang attack ko nun, guys. Wala akong practice. Okay, si Kai, ang next attacker dito ng Kari Esports. Meron siyang Warden Walk Thrower Smash. Fireball ba to? Fireball. Nice. Beautiful start para kay Kai. 4 na invis agad yung ginamit niya doon para sa Fireball. Fireball Thrower Smash. Si King ay naka-Stick Horse and Giant Gauntlet with Phoenix. Si Queen ay Magic Mirror action figure with Diggy. Yung bomba. Aray ko! Naramdaman niya. Kumalahati yung Warden Si Warden dito ay naka-Fireball Rage Gem with Sneezy. And then si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear with Spirit Fox. Okay, log launcher yung gamit niyang Siege Machine dito. Si RC dinrop niya na agad sa may right side Zoom out natin para kita natin si RC. And then si King. Okay, nice. Okay, nagpop agad siya dito ng Giant Gauntlet. Nagmamadali si tropa. Nagmamadali siya dito. Gusto niya agad maklear dito yung Bomb Hive and Fire Speeder. Kaya alam, matatraffic yung King. Hindi. Nakliban yung Witch. Nice. And then Overgrowth spell sa may bandang Monolith. Maganda yung value ng King dito Legit. Na-clear ng King dito lahat ng nasa gitna. And then yung RC na-clear yung nasa may upper right side. Ganda ng flow ng troops and heroes dito ni Kai. Meron pa siya ditong Rocket Spear. Meron pa siyang Queen's Ability. Grabe! Hindi pa pala na-pop yung Rocket Spear dun kanina. Eto, saka siya nag-pop ng Rocket Spear. Kung kailan malapit na siya dito sa may Monolith. And then nag-invest na rin siya dito ng Totem Spells. Napakarami pa ng throwers dito. Nag-pop na rin siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. Wasak at makakabawi dito ang Kari Esports sa Sword Assassin. Makakasecure din sila dito ng 3-star attack gamit ang Fireball Thrower Smash. Nice hit from Kai. Ang linis nun.
Ang linis nun, perfect execution. Ang linis nung banat ni Kai dito. Smooth. Bumawi. Oo nga, ginanon lang. Kala ko unemployed final boss lang ako habang buhay. Bakit? Ba na? Bounce na ako maaga pa bukas sa orientation. Oy, good luck. Boss to, good luck, good luck. Earthling. Earthling yan. Pwede, okay. Next attacker dito sa Sword Assassin. Si Tropa. At meron siyang, hulaan ko, Queen and Warden Walk. Hindi, RC Walk. RC Walk. Root Rider Valkyrie Smash. RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Okay, si Hero Juke ang dala niya dito with Fireheart and Stun Blaster with Phoenix. And then si Queen Magic Mirror Action Figure Unicorn. Eternal Tomb Rage Gem with Diggy, si Warden. And then si RCI Rocket Spear Electro Boots with Spirit Fox. Good luck kay Tropa. May dalawang Invis pa siya dito. Makukuha niya pa tong, bypassin mo na yan. Nice, okay. Nice decision. Makukuha niya yung boat. Makukuha niya dito yung Speeder and Expo. 1 second pa. Yo, nice recall. Ooh, perfect start para kay Tropa. Beautiful RC Walk. Ano na? Okay, dito siya mag-e-entry sa may bandang ilalim. So, grabe naman yung Coco Balloon mo, Rocket Balloon. And then si Queen ay nandito sa may bandang right side para mag-counter funnel. Early Overgrowth spell sa may likod ng Town Hall para sa Bomb Hive to. And then, dinrap niya na rin dito si Dragon Juke para mag-counter funnel. So, instead na Barbarian King, si Dragon Juke ang gamit niya dito sa counter funneling. Lava Hound and Furnace yung laman dito ng CC ni Klaus. Si paring Klaus. Ayan yung mga naghahanap kay Klaus, guys. Nandito siya sa Kari Esports. Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb. Ganda ng timing. Sakop na sakop din ng Regis ng Warden lahat ng troops and heroes niya sa may bandang gitna. Second Overgrowth spell. Ginamit niya dito sa may back end. Nice. Looking good to para kay Tropa. Meron pa siyang Stun Blaster. Tinamaan yung multi-gear. Okay, nag-regenerate ng... Nagkaroon ng 1/4 na buhay yung Dragon Juke dito. Makukuha niya dito yung multi-gear. Nice! Nakasurvive pa yung... Grabe yung Dragon Juke. Ang kunat kasi nag-heal eh. Looking good to para kay Tropa. Out of spell support na siya dito, pero feeling ko may enough firepower pa siya dito eh. Buhay pa yung RC, yung Queen, may action figure, may Root Rider, may Dragon Juke. Wasak. Wasak to. Grabe yung Dragon Juke, umabot sa pinakadulo. Ganda. Beautiful hit. Para kay Tropa. Linis nun Ang linis din ng attack nito. Perfect execution din. Nice plan. Nako. Delikado ang Kari Esports dito Nakasecure ng another 3-star dito ang Sword Assassin. Tignan natin. Hindi, actually wala pang sablay ang Sword Assassin. Wow! Okay, si Yueta ang next attacker dito. At meron siyang Super Bowler Smash. Mukhang Warden Walk Super Bowler Smash to. Good luck para kay Yueta. Okay, sa taas siya mag-i-start ng Warden Walk dito. Tignan natin kung paano. Oh, sa taas din yung kanyang Flame Flinger. Early Rage Spell! Teka lang, sir! Nice. Beautiful Headhunter. Munti ka na. Akala ko mapo-force yung Eternal Tomb dito. Meron pala siyang dinrap na Headhunter. Nice. Mukhang gusto niya lang kunin dito yung Fire Speeder and X-Bow. Oh, yung ganda naman ng One Hog Rider doon. Napul yung Poison Spell Tower. Yung Poison Spell sa Poison Spell Tower. Mukhang kailangan niya pa dito na... Hindi, okay, nakakasustain yung Warden. Baka after nitong X-Bow, ipull niya na dito pababa si Warden. Magdadrop na siya dito ng Queen or Super Bowlers. Ayan, okay na. Teka lang, medyo alanganin yung pwesto ng air defense dito Pwedeng mas snipe yung healers niya dito, guys, legit. Okay, ito na yung kanyang mga Super Bowlers. Tignan nyo yung air defense dito. Ayan Okay, one healer down. Ayun. Napilitan siya mag-drop ng totem spell doon para maiwasan. Pero after nitong totem spell, healers ulit ang tatargetin nito.
Kita niyo yung air defense. Okay. Second healer down. Tatlong healers na lang yung natitira dito Again, sa ganitong klase ng strat. Napop na rin ang ability dito ni Warden. Nako, early ability. Delikado si Yueta dito. Actually, ang ganda ng pwesto dito ng air defense Hindi basta may snipe yung air defense doon. Sa ganitong klase ng smash attacks, napaka-importante ng healers dito kasi sila yung nagbibigay ng sustain sa mga troops and heroes nyo. So, pag namatay talaga yung mga healers dito, syempre, mawawalan kayo ng sustain sa gitna. Hindi aabot yung troops nyo sa back end. Okay, gumamit siya dito ng rage spell. Ayan na, wala na siyang healers totally. Alam nyo na ang mangyayari dito para kay Yueta. Nice try lang. Meron pa siyang dalawang free spell dito, kaya lang hindi na magiging enough yung natitirang puwersa ni Yueta dito. Triple Yetis yung laman ng kanyang Flame Flinger sa taas. Medyo mababang percentage ang nakuha niya dito. Nako, delikado ang Kari Esports. Delikado ang Kari Esports. Galing ng Sword Assassin, no? Oo. Mahuhusay din yung mga yan, guys. Matagal na nagko-compete yung Sword Assassin. 2-star yan pag hindi na 3-star. Ewan, hindi ako sure. Warap, warap Boss RB. Kamusta ang buhay-buhay Boss RB Gaming? Warap. Hindi niya inaantay mawasak ng Warden Air Dep. Masyadong malalim din and kakain ng oras. Tingin ko may ibang strat na mas bagay or mas ibang approach kesa sa ginawa ni Yueta dito. But anyways, nice try lang. Anong oras yung PHT? Wala pong laban ang PHT. As of the moment, wala silang schedule. Nalaglag na sila sa mga tournament. Kaya wala silang laban ngayon. Pahinga. Okay, next attacker dito ay si Super Hua ng Sword Assassin. Uy! Dragon Juke Charge! Aba! Sir, bago ba to? Hydra talaga dito. Dragons and Dragon Riders. Bagong meta to Bagong new meta, guys. Dragon Juke Charge. Anong plano dito? Gumamit siya agad dito ng Stun Blaster. Meron siyang revive spell. Ang kulat ng Dragon Juke. Walang yan. Teka lang. Okay, Giant Arrow sa may left side with Siege Barracks kay Queen. Okay, nategi na dito yung Dragon Juke. Totem spell and then Mass Dragons with Dragon Riders sa may Town Hall part. Wow. Early Rage spell sa may Town Hall. Totem spell pang distract sa air defense. Okay. Ginamitan niya agad ng revive spell si Dragon Juke dito. Kaya lang hindi magandang kasama ng mga dragons yan, sir. Mawawala yung ability niya. Ayun lumiit. Hindi siya naka-rage. Uy, may nategi agad yung Warden. Nategi agad yung Warden niya dito. Si MP ay naka-Dark Orb and Meteor Staff. Meron na lang siyang isang revive spell and one totem spell. Overgrowth spell invested sa may Double Super Wizard Tower. Marami pa siyang Dragon Riders and Dragon dito, Teka lang, sir. Kaya lang hindi naka-rage yung Dragon Juke niya dito, Kasi nga may kasamang ibang air troops. Oy, beautiful Dark Orb para kay MP. Aba, wasak atat. Ang bilis ng pangyayari Teka lang. Meron ditong defending hero. May dalawang defending heroes pa sa backend. Kaya lang tingin ko hindi na mapipigilan to, guys. Grabe yung strat. Sir, napakabilis dito. 1 minuto lang. Gagsi, parang dinaanan ng bagyo. Yung base ni Kai. Ano yun? Ayos yun Gagsi, ngayon ko lang nakita yung strat na yun Grabe ka naman, Super Hua. 3 out of 3 dito ang Sword Assassin. Grabe, binubugbog nila ang Kari Esport, guys. Wow. Dragon Juke Charge with Hydra. Ibang klase ka, sir. Ang lupit. Gags, ang bilis. 1 minuto lang. Ano yun? Ang bilis na nangyari. Nakita nyo yun? 1 minuto lang, ubos na yung base. Ang sarap panoorin nun Dragon meta ulit? Ay! Gusto ko yan! Dragon is back? Ang bilis, guys. Ang dami pa natin ng Dragon Riders and Dragons dun. Partida, namatay agad yung Warden. Next attacker dito ng Kari Esport ay si Chien. Good luck. At meron siyang dalang Zap Thrower Smash. Grabe yung Sword Assassin. 3 out of 3. Hindi pa sila sumasablay. Nako. Mukhang babay Kari Esport na ata to sa tournament ng Pokesias Cup. Okay, nag-zap siya dito sa may Poison Spell Tower, multi-IT. Yun lang dalawa.
Okay. And naka-Angry Jelly dito si Warden. Life Gem and Rage Gem yung gamit niyang equipment dito with Angry Jelly. Si King ay naka-Spiky Ball Snake Bracelet. Si Queen ay Magic Mirror Action Figure with Sneezy. And then si RC ay naka-Electro Boots and Rocket Spear with Spirit Fox. Okay. Guys, hindi pa ako nakaka-move on dun sa kaninang attacker eh. Ninanamnam ko pa eh. Parang medyo nabigla ako dun ah. Hindi ko alam kung ano nangyari dun. Dinaanan lang yung base. Wasak na. Alam mo yung parang nag-spam ka lang ng dragons tapos 3-star na. Grabe. Kakaiba ka, sir. Okay, ito na kanyang mga throwers papunta sa may town hall part. Meron siyang jump spell dito. Di pa siya naglalapag ng siege barracks. Okay, totem spell. Ginamit niya pang distract sa guardian. Partial CC pull. Furnace lang lumabas dito. And meron lava hound. Okay, ginamitan niya ng poison spell yung furnace. And then si RC dito ay nasa may bandang right side kasama si King para mag-counter funnel. Oh, yung troop launcher binabanatan ng lava pop. Okay. Slowly but surely. Meron siyang jump spell dito ah. Saan niya kaya gagamitin yung jump spell? Dito kaya sa second layer ng wall or mamaya pa dun sa pinakagitna? Ayun na nga, sa pinakagitna na ginamit. So magbubutas pa ng walls dito yung kanyang throwers. Ang problema dito, aangat to sa taas eh. Feeling ko pataas lahat ng throw. Ayun na nga. Para ka nagswag ng jump spell dito, sir. Hindi. Okay, nagpop na siya dito ng rocket spear kay RC. Kaya lang hindi matatapos ng RC dito yung rocket spear. At para pala kay Queen yung jump spell dito. Oh, okay. Para pala kay Queen yung jump spell. Na unti-unti na nauubos dito yung throwers ni Chen. Nasa taas yung iba, nag-split lahat. Nagpop na siya ng Magic Mirror action figure. Kaya lang ang sakit ng back-end defenses ni Super Hua dito. Grabe. Struggling malala ang Kari Esports dito. Sa bases ng Sword Assassin. Nahihirapan sila sa mga base layouts ng Sword Assassin dito. At tingin ko medyo na pressure din talaga sila dahil hindi pa sumasablay ang Sword Assassin eh. Grabe. Bagsakan ba naman kayo ng 3 sunod-sunod na 3-star? Ewan ko lang kung di ka mayanig dun. Sure win na Sword Assassin. Sure win na yung Sword Assassin dito. Warden nagsolo na naman. Sali ka ulit tournament, Boss Ken. Tinatawag ka na ni Dragon Joke. Tignan natin. GG's na. Olats na. Wala nang pag-asa, guys. Okay, eto na si UZP. Next attacker from Sword Assassin. At meron siyang dalang Thrower Smash. Thrower Smash. Okay. Si King dito ay naka-Spiky Ball Snake Bracelet with Frosty. And then si Queen ay Magic Mirror Action Figure with Unicorn. Si Warden ay naka-Rage Gem, Life Gem with Sneezy. And then si Dragon Joke dito ay naka-Fire Heart and Stun Blaster with Phoenix. So, kailangan niya muna makuha dito yung Hero Hall, Elixir Storage, and then yung Monolith bago siya mag-drop ng throwers. Medyo matagal-tagal to. Kakain ng oras to kay UZP ah. Para makapag-form siya ng magandang funnel dito, kailangan niya makuha yung Monolith. At least yung Monolith. Medyo bumibilis naman dahil dun sa mga Firmites. Oh, hindi niya nakukunin? Talaga? Hahayaan yung throwers ang tumapos dito sa may Monolith. Okay. Okay, yun naman pala. Problem solved. Problem solved. And then, nandito na si Queen para mag-counter funnel with Ice Golem. And si King din, nandito sa may bandang baba. Log Launcher yung gamit ng Siege Machine dito. Mamamatay yung... Munti ka na mategi yung Warden niya. Paano nag-low yun? Sino bumanat doon? Di ko napansin. Si Queen dito medyo naglo-low HP na. Okay, Totem Spell invested, Lava Hound and Furnace. Yung laman ng CC dito ni Skin. Eto na yung Dragon Joke sa may bandang taas. Okay, gumamit na siya dito ng Stun Blaster. Zoom out natin. Ay! Tumaas dito yung yung Dragon Joke niya. Naku, matitegi yata. Parang ay, meron pa siyang revive spell dito. Walang magandang nakuha value yung Dragon Joke niya sa taas. Tingin ko,
medyo kukonti lang yon. Okay, nag-activate na dito yung Phoenix at hindi, maganda yung value kasi nakuha niya yung defending queen. Ganda nun. And meron siyang revive spell. Kaya lang namatay ni si Warden di. Okay, nag-decide siyang gamitin yung revive spell dito para kay Warden, para sa Rage Aura. Siguro para ma-secure niya dito yung Town Hall. Si Queen dito may ability pa at meron pa siyang isang skeleton spell pang distract pero mukhang kakapusin dito si UZP. Mukhang target niya tong area na to na makuha ng Dragon Juke kaya lang hindi nangyari. Maganda sana yung plano niya, nakikita ko kung nakuha ng Dragon Juke tong area na to. So buhay pa sana dito yung Warden niya and baka may chance pa ng konti. May chance pa nga yun sana. Kakapusin dito si UZP. Nice try lang. Mali yung dinaanan ng Dragon Juke pumunta sa taas. Kamukha daw kita. Huy. Sino may sabi? Bagong clan ba ni Klaus yan, boss? Yes, matagal na si Klaus dito. Last year pa. Saan napapanood live niyan, boss? Dito sa akin. Dragon Juke. Dragon Dook yan, boss Ken. Akala ko Dragon Juke, hindi Dragon Duke. Sabi daw ni Uncle Judo. Dragon Juke. Dragon Duke ba? Buti may boss Ken na. Ayun nyo ba? Ayun nyo ba sa akin? End stream na ako. Iyak na ako. Pilipino tayo, kaya Juke, hindi Duke. Ewan ko. Anyways, nandito na si Klaus para sa last attack ng Kari Esports. At meron siya ditong Warden Walk. Queen and Warden Walk siguro. Ande, Fireball! Fireball Thrower Smash. Ang dala dito ni Klaus. Okay, mag-start siya dito ng Warden Walk sa may left side. Naka-Angry Jelly dito sa Warden. Fireball and Rage Gem. Si King ay naka-Snake Bracelet, Spiky Ball with Frosty. Si Queen ay Magic Mirror action figure with Sneezy. And then si RC ay naka-Electro Boots. Rocket Spear with Spirit Fox. Okay, beautiful Headhunter. Hindi, kailangan niya pa ng isa. Okay, instead, wala. Namatay yung nag-iisang Headhunter niya. So para lang sigurado, nag-invest na si Klaus dito ng Rage Spell kasi papasok din naman siya dito sa heavy part. Makakatanggap din siya ng heavy damage. Okay. Meron siyang Flame Flinger sa may bandang taas sa 12 o'clock. May Fireball siya dito, guys, ha. Meron siyang Ice Block. At 5 yung invis niya dito. Klaus? Bomb Hive ba to? 5 kasi yung invis niya, guys, eh. Bomb Hive ba to? Okay, 1, 2, 3, 4. Fireball! Ay! Aray ko! Sa Revenge Tower tumama, sir. Hindi tumama sa Bomb Hive. Sa Revenge Tower tumama. Pero okay. Goods pa rin yung value nakuha. Revenge Tower and Bomb Hive. Kaya lang sayang yung dalawang multi-ITs. Bibigyan pa siya ng problema nito. Okay, ito na yung kanyang mga throwers papunta sa may Town Hall part. Yung Flame Flinger niya sa may taas, buhay pa. Malaki pa yung hit points. Partial CC pull. Malamang Lava Hound ulit yung laman nito. Parang bumalik na tayo sa era ng Lava Hound yung Clan Castle troop, no? Tapos na ba tayo sa mga Ice Golems? Ayun, no? Puro Lava Hound Furnace na yung laman ng Clan Castle ngayon. Hindi na Ice Go. Oh, yung Warden niya dito! Nakikita niya ba? Klaus, yung Warden mo, sir! Sir, Klaus! Hinihil naman ng healers. Kaya lang pag binitawan ng healers to, matetegi yung Warden niya. Okay. Okay. Si Warden talaga yung nakatarget kay Guardian, ha. Kailangan ingatan ni Klaus to. Isang totem spell na lang niya. Klaus! Sir, hindi niya ako naririnig. 1 minute na ako nagsasabing nakatarget yung Warden niya kay Guardian. Pero hindi niya ako narinig. Nandito na si King and si RC sa may bandang taas. Nagpop na siya dito ng Rocket Spear. Nawalan siya ng... Grabe yung Guardian, sir. Tingnan niyo yung Guardian. Grabe yung ginawa ng Guardian. Pinatay yung Queen, yung Warden, yung healers. Inubos lahat ng troops niya no nag-iisang Guardian. Sabagay, isa lang naman talaga yung Guardian, eh. Si RC na lang ang natitira dito out of spell support na si Klaus at ayun na nga, nice try lang para kay Klaus. Nice defense para kay UZP. Empty lang para sa Kari. Wala silang nakuha. Nahirapan sila dito ng sobra sa Sword Assassin. Grabe. Good run pa rin para sa Kari Esports. So malalaglag na sila dito sa Puxias Cup. Sila ay magpapaalam na siya sa Puxias Cup. So ang magpo-proceed next round or next bracket sa match 3 ng lower bracket ay ang Sword Assassin. Good game, well played. Ay gagsi, may isa pang attack. May isa pa palang attack. Grabe.
Si Lucky Wen, sorry. May isa pa palang attack. Kayo naman, excited kayo masyado. Uy, grabe ka naman mag-flame flinger, sir. Saktong-sakto. Saktong Rico. Sir, naghihingalo na agad. Anong dala niya dito? Electro Dragons. Okay, mass Electro Dragons with mass totem spells. Ang dala ni Lucky Wen. Si King ay naka-Earthquake Boot Spiky Ball with Spirit Fox. And then si Queen Magic Mirror action figure with Frosty. Eternal Tomb Healing Tomb kay Warden with Sneezy. And Meteor Staff. And Dark Orb. With Phoenix naman para kay MP. So kahit makasecure lang dito ng 1 star si Lucky Wen. Sure ball na. Past prime na ba si Idol? Pwede. Okay, nag-drop siya dito ng dalawang Electro Dragon sa may bandang taas. Totem spell, pang distract sa defending heroes. Makakabuga pa ng isa. Nice! Nakuha niya pa dito yung multi-IT. Makukuha pa ba yung... Hindi na. Kala ko makakabuga pa ng isa eh. Okay, the rest ng Electro Dragons ay nasa may bandang left side. Super minions yung laman ng kanyang Flame Flinger dito sa may bandang ilalim. Teka lang, ang sakit ah. Nasasaktan dito yung mga Electro Dragons ha. Okay, nagpop na agad siya dito ng Healing Tomb and Eternal Tomb kay Warden. Medyo malayo pa yung Town Hall ha. Sir, sa bagay, kahit naman pumiso dito si Lucky Wen, walang problema. 1 star lang talaga yung kailangan niya dito. Pero eto na, maganda na yung pwesto ng MP. Pwede na siya mag-pop dito na... Hindi, walang tatamaan eh. Monolith, sayang. Okay, dito siya nag-pop sa may Bomb Hive ng kanyang Dark Orb. Meron pa mga Electro Dragons dito, kaya lang puro low health na. And si MP, masesecure ba dito yung Town Hall? Feeling ko... Kakapusin ata, sir. May Electro Dragon dito, mababandahan pa yung TH. Okay, isa pa. Isa pa. Okay, ayun, nagpop na siya dito ng Earthquake Boot Spiky Ball kay King. And then nagpop na rin siya ng Magic Mirror action figure kay Queen. Meron pa siyang isang Totem Spell and Free Spell dito na pwedeng gamitin. Teka lang, may chance pa ba to? Ito na naman yung Guardian. Dito rin nakapwesto, parang yung kanina. Free hit na naman dito yung Guardian, sir. Ang sakit pa naman niya. Ayun, nag-aalit yung action figure. Kaya lang may Tornado Trap dito. Nande-delay pa. Kakapusin pa rin dito si Lucky Wen. Nice try lang. Nice try lang, sir. And congratulations pa rin. Congratulations sa ano? Sa Sword Assassin. Grabe yung ginawa nila dito sa Kari Esports. Beautiful performance para sa Sword Assassin. Galing. Panalo na. Late na ako last game na to. Meron pang 11 PM match. Talsik na naman yung GG. MVP na naman yung Guardian. Kaya nga. Replay boss ng Dragon Attack. Yes, sir. Replay natin yung mga 3-star attacks ng Sword Assassin. So, yun. Good game, well played. Congratulations sa Sword Assassin for winning this round against Kari Esport. So, ayun. Sila ang magpo-proceed sa lower bracket 3.